Nagbukas ang pelikula ng ang isang desperado na ama na nagngangalang Sean ay tumatawid sa hangganan ng Amerika at nagtungo sa bansang Mexico. Napag-alaman na ang kanyang anak na babae ay pumunta doon para sa isang bakasyon kasama ang kanyang kaibigan, ngunit hindi na sila bumalik. 3 araw na ang lumipas mula nang mawala sila, ngunit walang pag-usad sa kaso ang mga awtoridad. Kaya naman si Sean na ang kumilos upang mahanap ang kanyang nawawalang anak. Kasunod ng impormasyon na nakuha niya mula sa kung saan, pumunta siya sa isang dump site para tingnan ang mga sasakyan. Pumasok siya sa lugar ng walang pahintulot at hindi nagtagal ay nakita niya ang kotse ng kanyang anak. Sabik na pumasok si Sean at naghanap ng mga palatandaan ngunit wala siyang nakitang kapaki-pakinabang. Sa susunod na eksena, siya ay nagmamadaling pumunta sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya at ipinaalam sa kanila ang tungkol sa kanyang natuklasan. Sinundan siya ng 2 pulis at hindi nagtagal ay nakarating sila sa dump site. Gayunpaman, nagulat si Sean nang makita na nawala bigla ang kotse ng kanyang anak. Pilit niyang sinisikap na ipaintindi sa mga pulis na nakita niya ito at binanggit pa ang plate number. Ngunit naniniwala ang isa sa mga pulis na nagngangalang Hector na gumagawa lang siya ng kwento. Pagkatapos ay hiniling kay Sean na umalis sa lugar dahil siya ay pumasok dito nang walang anumang permit. Nang maglaon ay tumawid siya sa hangganan at bumalik sa kanyang tahanan, kung saan ang kanyang pamilya ay sabik na naghihintay sa kanya. Ngunit sa sandaling pumasok siya sa kanilang bahay ay nalungkot sila sa kanyang ibinalita. Nagagalit sa kanya ang panganay niyang anak dahil hindi niya nagawang protektahan ang kanyang kapatid. Sinubukan niyang kausapin ito, ngunit gusto nitong mapag-isa. Maya-maya sa gabi, si Sean ay emosyonal na nakikipag-usap sa kanyang asawa na si Susan. Mukhang maunawain ito, at sinasabi sa kanya na hindi niya kasalanan ang nangyari. Nang tanungin kung ano ang nahanap niya sa Mexico, ibinunyag ni Sean na nakita niya ang kotse ng kanilang anak. Wala siyang nakitang anumang dugo o mga palatandaan ng paglaban na nagpapahiwatig na ang mga batang babae ay dinukot ng walang anumang pag-atake. Inihayag pa ni Sean na nawala ang kotse nang pumunta siya sa istasyon ng pulisya. Hinala niya na pati ang mga pulis ay may kinalaman dito, kaya plano niyang bisitahin ang Konsulado General. Kinaumagahan ay binisita si Sean ng isa sa kanyang malapit na kaibigan na si Max. Sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap ay malalaman natin na ang parehong lalaki ay dating militar, at si Sean ang koronel ng koponan. Sila ay itinalaga sa mga pinakadelikadong misyon, karamihan sa mga ito ay nangangailangan ng kabuuang pagpatay sa mga kriminal. Nag-alok si Max na tulungan siya na hanapin ang mga kriminal na may kinalaman sa sitwasyon. Ipinaliwanag pa niya kung paano niya sila pahihirapan ng walang awa hanggang sa huminto sila sa paghinga. Gayunpaman, sa tingin ni Sean ay hindi ito kinakailangan at nais niyang malutas ang sitwasyon ng mapayapa hanggat maaari. Nang maglaon, pumunta siya kasama ang ama ng isa pang nawawalang babae sa opisina ng consulate. Alam nito ang buong sitwasyon. Ngunit nakakagulat nang iminumungkahi niya na kalimutan na ng dalawa ang kanilang mga anak na babae. Ibinunyag niya na isang nakamamatay na kartel ang namumuno sa lungsod na ito, at kilalang-kilala sila sa pagpatay sa sinumang sagabal sa kanilang daan. Noong nakaraang linggo ay pinatay nila ang humigit kumulang 37 katao dahil sa panghihimasok sa kanilang negosyo. Inihayag din ng consulate na 1 taon na ang nakalilipas, isang tapat na pulis ang itinalaga sa kasong ito. Sinubukan niyang tapusin ang problema sa kartel. Ngunit isang gabi, ang mga miyembro ng gang ay pumasok sa kanyang bahay at pinagbabaril siya, kasama ang kanyang buong pamilya. Mula noon, ang buong istasyon ng pulisya ay nagtatrabaho para sa kartel at walang sino man ang nangangahas na lumaban sa kanila. Nang marinig ang lahat ng ito, ang dalawang ama ay talagang nag-aalala. Nagtanong sila kung bakit ang kanilang mga anak na babae ay pinuntirya. Kung saan ipinaliwanag ng consulate na ang kartel ay dumudukot din ng mga tao upang ipagbili. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad at sinabing wala siyang magagawa sa bagay na ito. Dahil napagtanto na walang tutulong sa kanila, ipinatawag ni Sean ang media at ipinaliwanag ang buong sitwasyon sa buong telebisyon. Sinabi rin niya sa kanyang anak na maging mapagpasensya, at nangangakong ililigtas siya sa lalong madaling panahon. Ang balita ay pinapanood ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Kabilang na ang pinuno ng cartel gang na si Victor Garza. Gumagawa siya ng kaunting pag-iimbestiga at nalaman na si Sean ay isang dating militar, na nakatanggap ng iba't ibang medalya para sa kanyang katapangan. Natatakot si Victor na baka hanapin sila ni Sean, kaya nagpasya siyang kumilos agad. Nang maglaon ay ipinatawag niya ang 2 lalaki na responsable sa pagkidnap sa 2 babae, ang mga ito ay walang iba kundi si Hector at ang kanyang kasabwat.
Pinarusahan sila ni Victor dahil sa pagkabigo sa kanilang misyon, dahil dinukot nila ang maling target. Bilang parusa ay ipinag-utos niya ang agarang pagpatay sa pangalawang pulis. Nakaligtas si Hector sa ngayon ngunit kailangan niya silang tulungan na patayin si Sean. Pagkatapos ay inutusan ni Victor ang kanyang kanang kamay, ang kanyang kapatid na si Carlos, na magtalaga ng ilang mersenaryong hukbo sa Texas. Gusto niyang mamatay si Sean at ang kanyang buong pamilya sa loob ng 24 na oras. Nais din niyang gumawa ng isang pahayag na ang sinumang manghihimasok sa kartel, maging ito man ay mula sa kabilang hangganan o hindi, ay magbabayad para dito. Kinabukasan ay isang malaking convoy ng mga miyembro ng kartel na pinamumunuan ni Carlos ang pumasok sa Amerika sa pamamagitan ng isang lihim na lagusan. Mga armado ang mga ito at sabik na patayin ang buong pamilya. Kasabay nito ay makikita natin si Sean sa kanyang bukid, nang huhuli ng mga Zorro gamit ang kanyang sniper. Habang sinusubukan niyang paputukan ng hayop ay bigla niyang nakita ang mga sasakyan ng kartel na patungo sa kanyang direksyon. Dahil naalarma, mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay at inutusan ang kanyang asawa at anak na magtago sa itaas. Pagkatapos ay binaril ni Sean ang mga kaaway at nagawang patayin ng ilan sa kanila. Ngunit kalaunan ay napilitan siyang magtago nang ang buong gang ay nagsimulang magpaputok kung saan-saan. Sa ibang lugar ay kakainan ng tanghalian ng isang pulis nang makatanggap siya ng tawag mula sa istasyon, sinabihan siyang suriin ang bukid kung saan maraming putok ng baril ang naiulat. Pagbalik sa bahay ay nagawa ng mga miyembro ng kartel na buksan ang pinto, ngunit sa sandaling makapasok ang isa ay pinatay siya ni Sean. Pagkatapos ay binasag niya ang mga baso sa sahig upang malaman ang kanilang mga galaw. Dahil nabigo sa kawalan ng pag-unlad sa kanilang misyon, inutusan ni Carlos ang kanyang mga tauhan na pumunta sa magkakahiwalay na direksyon. Pinipilit din niyang umakyat si Hector at hanapin ang pamilya, ngunit ito ay isang masamang desisyon dahil ang mga nakahiwalay na lalaki ay nakita ni Sean. Walang kahirap-hirap niyang pinatay ang mga ito, habang tinitiyak din na nakatago ang kanyang pamilya. Nahuli rin ni Sean ang tiwaling pulis na si Hector, na isa palang duwag. Habang tumitindi ang sitwasyon, ang buong bahay ay napuno ng mga bala at mga bangkay, maging ang mga granada ay inilulunsad na ginagawang kritikal ang sitwasyon. Kaya naman umakyat si Sean at pinalabas ang kanyang pamilya sa bintana habang nakikipaglaban sa mga mersenaryo. Sa kalaunan ay nakipagbarilan siya kay Carlos, ngunit parehong magaling ang dalawang lalaki at nabigong tamaan ng isa't isa. Samantala, ang pulis kanina ay dumating sa labas ng bukid. Noong una ay naniniwala siya na ito ay isang kaso ng karahasan sa tahanan, ngunit nang nakita niya ang isang lalaki na putok ang ulo ay napagtanto niyang seryoso ito. Nakita rin siya ng mga miyembro ng kartel at pinagbabaril, kaya napilitan siyang magtago sa likod ng kanyang sasakyan. Nilapitan siya ng isa sa mga ito, ngunit ang matapang na pulis ay binaril siya sa pamamagitan ng isang headshot. Dahil dito ay inilipat ng mga miyembro ng kartel ang kanilang atensyon sa pulis, at maging si Carlos ay lumabas para tumulong. Sa oras na yon, si Sean ay lumabas ng bahay na sinasamantala ang pagkagambala ng kalaban at maingat na inihatid ang kanyang pamilya patungo sa garahe. Binaril niya ang ilang kalaban sa daan, na nagpapakita ng kanyang kahangahangang kakayahan. Kasabay nito, sa wakas ay napabagsak ng gang ang pulis at ngayon ay maaari na silang tumutok muli kay Sean. Ngunit ang ating bida ay nagawang makarating sa kanyang sasakyan, at mabilis na pinasakay ang kanyang pamilya. Isang matinding habulan ang naganap, kung saan si Carlos at ang kanyang mga tauhan ay nagpaputok ng paulit-ulit mula sa likuran. Mahusay na iniiwasan ni Sean ang lahat at tinitiyak na ligtas ang kanyang asawa at anak, ngunit nang mapansin niyang sasabog na ang kanyang sasakyan ay nakaisip siya ng ideya. Mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan at inihinto ito sa gilid ng kalsada, at nang dumating ang mga mersenaryo ay binaril sila ni Sean nang may sukdulang katumpakan. Nagawa niyang patayin kaagad ang ilan sa kanila kasama na ang driver, at dahil dito ay huminto ang kanilang sasakyan at si Carlos ay wala nang magawa. Habang nakahiga siya sa lupa at sugatan, sinubukan niyang maging matapang na sinabi kay Sean na magsisisi siya sa kanyang ginawa. Ngunit nang makatanggap siya ng 2 putok sa kanyang mga binti ay agad niyang ibinunyag ang kinaroroonan ng kanyang kapatid at ang mga kinidnap na babae. Pinasalamatan siya ni Sean sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang ulo, na nagtapos sa kanyang miserableng buhay. Sa resulta ng insidenteng ito, si Sean ay natatakot para sa buhay ng kanyang pamilya kaya naman pinaalis niya ang kanyang asawa at anak sa lugar at sinabihan na pumunta sa isang ligtas na lugar pansamantala. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya sa kanyang matalik na kaibigan na si Max,
at tinanggap ang kanyang naunang alok para tumulong sa kanya. Dumating kaagad si Max at tila hindi niya naabutan ang nakakapanabik na eksena sa misyong ito. Hindi tulad ni Sean na sinusubukan na matapos ang mga bagay ng mapayapa, si Max ay isang walang awa na asasin na labis na nasisiyahan sa pagpapahirap sa mga tao. Kahit na nakalaban na nila ang pinakamalaking sindikato sa Mexico, mukhang nasa sabik pa rin siya. Nagdala si Max ng maraming armas at iba pang machine, nagsagawa na rin siya ng ilang pananaliksik sa pinagtataguan ni Victor at sa mga bodega kung saan niya dinadala ang mga dinukot na babae. Sa sumunod na eksena, tumawid ang magkaibigan sa hangganan at tumungo sa target na lokasyon. Pinagmamasdan nila mula sa malayo si Victor habang pilit na inaalam ang kinaroroonan ng kanyang kapatid. Lumalabas na hindi pa niya alam na si Carlos ay patay na, at ang masaklap pa ay ibinunyag pa ang kanyang mga lihim. Pagkatapos ay hindi na nag-aksaya ng oras ang dalawang magigiting na lalaki, kinuha nila ang kanilang mga sandata at pumasok sa mansyon. Gamit ang kanilang pinakamatinding kakayahan sa pakikipaglaban, nagawa nilang pabagsakin ang mga gwardya ng sunod-sunod. Sa oras na yun ay narinig ni Victor ang mga putok ng baril mula sa kanyang silid kaya natakot siya. Napagtanto niya na dumating na ang mga Amerikano para sa buhay niya at wala na siyang paraan upang makatakas. Sa kabilang banda ay ipinagpatuloy ni Max at Sean ang kanilang paghahanap. Lumilitaw na sila ay masyadong malakas at ni isa sa mga kalaban ay hindi man lang sila masaktan. Kahit na ang pinuno ng seguridad na isang maskuladong lalaki, ay pinaputukan nila na parang isang napakaliit na lobo. Sa huli ay nakarating ang dalawa sa kwartong pinagtataguan ni Victor. Sa simula, ang boss ng cartel ay sinubukan na magkunwari na matapang na sinasabi na ang kanyang mga tauhan ay paparating na. Ngunit nagalit si Sean at nakipagtalo sa kanya, habang hinihiling na malaman kung nasaan ang kanyang anak na babae. Nang hindi na makayanan ni Victor ang mga natatanggap niyang parusa, pumayag siyang dalhin sila sa lokasyon. Sumakay ang tatlo sa isang sasakyan at hindi nagtagal ay nakarating sa bodega kung saan nakatago ang mga babae. Muli ay hindi nahirapan sina Max at Sean na patayin ang mga bantay ng NPC pagkatapos, sa wakas ay nahanap na ng ating bida ang kanyang anak at nagkaroon sila ng emosyonal na yakap dahil sa muling pagkikita. Nandoon din ang kaibigan niya na nasa mabuting kalagayan. Bago dumating ang iba pang mga kalaban ay mabilis na dinala ni Sean ang mga babae at umalis doon, pero si Max ay hindi pa kontento. Siya ay pumunta doon para sa isang bagay, at siya ay desidido na gawin yon. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang kutsilyo at nilapitan ang duguan na si Victor na gusto pang pahirapan. Kinaumagahan ay dumating si Max malapit sa isang pampublikong dambana at inilagay doon ang ulo ni Victor, mukhang kontento na ito sa kanyang ginawa. Samantala, si Sean at ang kanyang buong pamilya ay muling nagsama-sama at bumalik sa bukid. Upang ipagdiwang ang okasyon ay nagpasya siyang ahitin ang kanyang balbas. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!